Hello everyone! Ito ay isang natutunan ko sa buhay. I-share ko rin sa inyo. Alam nyo, kung ikaw ay mayroong pinagdadaanan, kung mayroon kang problema, kung mayroon kang pinagdadaanan, kailangan mo yan i-share sa tao na nakakaintindi sa'yo. Pero pag shinare mo, huwag kang mangangaway sa taong na-share mo, na pagsabihan mo ng problema mo. Kasi minsan nadadala tayo sa galit dito natin. Pero minsan nasasabi natin sa isang tao, pero galit ka, ikaw nagagalit. Tapos kapag sinagot ka ng pinagsabihan mo, na na-share mo ang problema mo, halimbawa pinapangaralan ka ng ganyan, huwag kang magagalit kasi alam mo, lahat tayo nagkakamali ng sinasabi, dala sa galit natin yung mga minsan nasasabi natin. Kaya ako maingat talaga ako minsan magsalita. Iniisip ko kung paano kung sasabihin yun. Kung halimbawa man meron kang pinagdadaanan sa buhay mo, malungkot ka, kailan mo yan sabihin sa mga kamag-anak mo. Kasi alam mo, ang kamag-anak, ang kadugo, kahit anong mangyari ay kadugo pa rin yan. Kahit mag-away man kayo araw-araw, ay iyan ay kadugo mo pa rin yan. Which hindi ko naman talaga nila lahat kasi minsan ang kadugo mo o kamag-anak mo o malapit sa'yo o nandiyan dyan sa katabi mo ay iyong pa rin ang sisira sa buhay mo. Iyon ang parang ahas na tuklaw ba? Which hindi naman yan ay nilalahat ko, hindi nilalahat. Kasi alam nyo, ako pinagdaanan ko rin yan, nung ako ay down na walang malapitan, yung ganon. Pero nilakasan ko ang puso ko, nilakasan ko ang dibdib ko. Alam ba nyo ang nilapitan ko? Ako ay umiiyak, nung baguhan pa lang ako dito sa Australia, ako ay umiiyak, hindi marunong mag-English. Kaya down na down ako, wala akong mapagsabihan. Pero naglakas loob ako na lumapit sa isang Pilipina, dalawang mag-asawa na matanda. Lumapit ako sa kanila, nakita ko sila naglalakad, talagang nilabas ko yung lungkot ko sa panglulungkot ko sa magulang ko noon. Pasensya na sa nabulol naman ako. Yun. So ang pinupunto ko ngayon, kung ikaw mayroong pinagdadaanan, pwede mo yan sabihin sa isang tao na pagkakatiwalaan mo. Huwag mong iisipin na wala kang kaibigan. Huwag mong iisipin na lahat ay pinagkakaisahan ka. Kasi nasa isip mo lang yan. Huwag mong iisipin na inaapi ka nila. Kasi nasa isip mo lang yan. Alisin mo yung mga negative na mga hindi maganda sa mga iniisip mo. Iniisip mo kung paano mo bubuhayin ang mga anak mo. Kailangan kang makipagkaibigan sa mga kapitbahay mo at saka mga kamag-anak mo. Huwag kang mangangaway kasi pangit yun. Kapag pinagsasabihan ka, huwag mong i-ano dito na ay ikaw pinagsasabihan, kinakalaban ka, hindi yun. Kasi ang tao minsan, kaya ka pinagsasabihan nila kasi nag-aalala sa'yo.
Ganun yun. So, kung ako sa'yo o sa inyo o sino ka man o sino man ang nakikinig nito, may problema kayo, may problema, pwede nyo ilapit nyo sa nanay nyo, lapit nyo sa kapatid nyo, lapit nyo sa best friend mo, yung ganun. At kailangan mo tanggapin yung pangaral sa'yo ng isang tao na nilapitan mo. At huwag mong pag-iisipan na inaapi ka sa taong nagsabi ng pangaral sa'yo. At saka, huwag kang gagawa ng kwento. Huwag kang gagawa ng kwento na ikagalit sa'yo ng kapitbahay mo, mga kamag-anak mo. Huwag mong gagawin yon para lang maawa sa'yo. Huwag kang mag-play na pabiktim ka, kasi alam mo kapag napapabiktim ka, kawawa ka naman. Yung pabiktim, yung mga atake mo sa mga taong paligid sa'yo, ay hindi maganda yun. So kaya kung kailangan mo ng may kakampi, kailangan ka yung kakampi sa'yo, pero sa tama na pagkampi. Hindi ibig sabihin na kailangan mo ng kakampi para may karamay ka sa pag-away sa isang tao. Mali yun. Maling-mali yun. So kung mayroon kang iniisip sa buhay mo, kailangan mo yan lakasan ang loob mo. Kailangan mong kung kailangan mong mag-counseling, magpa-counseling ka. Kasi maraming mga tao din, iba't ibang klaseng counseling yan, kung ano ang gusto mong pa-counseling. Kasi ako noon naranasan ko yan. So ako nagpa-counseling ako dahil sa lungkot ko noon. Akala ko ay wala na akong makikilala o wala na akong mararating sa buhay ko. Number 1, wala akong pinag-aralan. Number 2, paano ako dito mabubuhay sa Australia, mag-isa lang ako. Pero nilakasan ko ang loob, kasi hindi yan nakukuha sa mga iniisip mo, kung ano-ano mga iniisip mo na dapat ka magganito, kailangan mo idiin mo na yung sarili mo, yung ganyung mga bagay. Lalong-lalo na kung may mga anak ka, isipin mo ang mga anak mo at isipin mo yung mga tao na paligid sa'yo o yun ang tutulong sa'yo. Pero kung ikaw ay mangangaway sa mga paligid mo, sa tao na hindi tamang pangangaway mo, magchichismis ka nga hindi tama, ay mali yun. Talagang wala kang kakampi. Kaya sana kaibigan, kailangan mo siguro magpa-counseling. Thank you so much. And sana mayroon kayong natutunan. Ito ay para sa lahat. Ito ay binabahagi ko lang ang naranasan ko. At ito ay siyempre idinaan ko na lang sa content. At sana naman hindi niyo masamain. Dahil marami tayo ang nakakaranas ng ganito. Huwag natin suluhin ang problema. Kailangan tayo, kung kailangan mag-counseling, magpa-counseling ka para maliwanagan mo. Kasi alam mo, ang counseling doon ay mayroong kakausap sa'yo na kahit sigawan mo sila o awayin mo sila, siguro ay sila ang nakakaintindi sa'yo. Kasi kung maninigaw ka sa mga kapitbahay mo, ngaway ka sa kapitbahay mo, dyan sa mga kamag-anak mo, ay hindi sila counseling. So kailangan ka lumapit na mag-counseling kung ano talaga ang nararamdaman mo. Kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo sa tamang nararamdaman mo lang. Huwag ka magpapalabas ng kasinungalingan. Kasi alam mo, kapag nagsinungaling ka, ay hindi maganda yan. Pagdating sa korte, kung halimbawa man may problema, pag nagsinungaling ka,
ay ikaw ang makukulong. Halimbawa lang ha, na may problemang malaki. Halimbawa lang, hindi ko hinilalahat. So sana mayroon nakarelate dyan. Kaya kung kayo ay mga palaaway o ikaw o kasama na ako dyan, tigilan na natin yung pangangaway. Okay mga kaibigan, at sana mayroon kayong natutunan sa akin. Pasensya na, mahaba ang videos ko. Sana tapusin nyo ang videos ko. Thank you so much.